Hello, ako si Dr. Mila de la Paz. Bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga babae, lalo na sa mga nasa kanilang katandaan, na harapin ang mga hamon ng pagtanda na madalas ay hindi na pag-uusapan. Pinalad akong makasama ang libu-libong kababaihan sa ilan sa mga pinakapersonal at mahahalagang yugto ng kanilang buhay. Kung nalaman ko lang ito noon, sana naisalba ko ang aking pagsasama, napanatili ang aking saya at naramdaman ko pa ring isa akong babae. Ito ang ibinulong sa akin ng isa sa aking mga pasyente sa 72 taong gulang pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na pagdurusa. At hindi siya nag-iisa. Paulit-ulit kong narinig ang parehong kwento mula sa mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Sila ay mabubuting babae, marurunong na babae, mga babaeng inakala na sila ay tumatanda lamang. Ang totoo, hindi kailanman sinabi sa kanila ang katotohanan, isang katotohanan na maaring nagbago ng lahat. Sa loob ng mahigit 30 taon na kasama ko ang libu-libong kababaihan sa mga pinakapersonal, masasakit at makapangyarihang sandali ng kanilang buhay. At kung may isang bagay akong natutunan, ito iyon, karamihan sa mga babae ay hindi nawawalan ng buhay sexual dahil sa edad. Nawawala ito dahil sa kamangmangan. At ang kamangmangan na yon, hindi nila kasalanan. Walang sino man ang nagturo sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Marahil ay nasabihan ka na ang paghina ng sexualidad ay bahagi lamang ng pagtanda, na hindi ito maiiwasan, na pagkatapos ng sinta ay dapat mo na lang itong tanggapin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang yun mali, kundi mapanganib na nakaliligaw? Ang totoo, merong 4 na simple, ngunit makapangyarihang sikreto tungkol sa iyong kalusugang sexual na maaaring magpaningas muli ng iyong enerhiya, magbalik ng iyong kumpiyansa, at magbago ng paraan ng iyong pagdanas ng intimacy kahit sa edad na 70 o higit pa. Sa ilang sandali ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng 4. Ngunit manatili ka hanggang sa dulo dahil isisiwalat ko rin ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na dahan-dahang sumisira sa intimacy ng karamihan sa mga kababaihan at kung paano mo ito maiiwasan simula ngayon. Ito ay hindi tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa kalayaan. At oras na para marinig mo ang katotohanan. Bago tayo magsimula, kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang totoo at walang paligoy na payo na ibinabahagi ko na partikular na ginawa para sa mga babaeng tulad mo na gustong mabawi ang kontrol sa kanilang kalusugan. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang impormasyong ito, i-type lang ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa mapapabuti dahil mahalaga ang iyong boses dito. Ngayon, simulan na natin. Ang unang sikreto, at isa ito sa mga nakakagulat sa karamihan ng mga babae, ay hindi tungkol sa pagnanasa hormones o kahit sa edad. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas pangunahin at mas madalas na binabaliwala. Kung ang intimacy ay naging hindi komportable, kung ito ay masakit, mahirap, o isang bagay na sinimulan mo, nang iwasan, baka magulat kang malaman na ang problema ay malamang na hindi lang nasa isip mo. Ito ay nasa pangkalahatang kalusugan ng iyong katawan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Unang sikretong sexual, ang kasiyahan ay tungkol sa kalusugan, hindi lang sa hormones. Hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura ni Aling Linda nang pumasok siya sa aking opisina. Siya ay 71 taong gulang, isang retiradong nurse mula sa Philippine General Hospital, isang orgulyosang lola ng 5. Nagbo-volunteer pa rin siya sa kanilang barangay hall at ipinapasyal pa rin ang kanyang aso tuwing umaga. Ngunit nang umupo siya sa tapat ko, para siyang isang babaeng talunan. "Dok," sabi niya, "mahal ko pa rin ang asawa ko, pero hindi ko na kaya. Ano po bang mali sa akin?" Ang sinabi ko kay Aling Linda,
ay ang sasabihin ko rin sa iyo ngayon at sana'y pakinggan mo akong mabuti dahil ang isang sikretong ito ay maaring magbalik ng iyong saya, hindi lang ng iyong buhay, sexual. Iniisip ng karamihan sa mga babae na kapag nagiging masakit ang pakikipagtalik ito, ay normal na bahagi lamang ng menopause, isang kakulangan sa estrogen. Ngunit hindi iyan ang buong katotohanan. Ang tunay na issue ay kadalasang mas simple at mas mahalaga. Ang iyong katawan ay nagpapadala sa iyo ng isang senyales. At kapag binaliwala mo ang senyales na yon, hindi lang ang iyong kwarto ang apektado. Ito ay isang babala na ang iyong pelvic health, ang iyong stress levels, at ang iyong pangkalahatang kapakanan ay nasa panganib. Hayaan ninyong sabihin ko ng diretso ang pagkakaroon ng sakit habang nakikipagtalik ay madalas na isa sa mga unang sintomas ng pelvic floor dysfunction, chronic inflammation, o iba pang kondisyon na maaaring magamot. Bago pa ito maging talamak na pananakit ng balakang o humantong sa mga problema, sa pag-ihi, maaaring bumulong sa iyo ang iyong katawan sa pamamagitan ng discomfort na ito. Baliwalain mo ito at ang mga kahihinatnan ay maaaring kumalat sa iyong buong buhay. May mga pasyente akong naghintay ng masyadong matagal at sa oras na pumunta sila sa akin, ang problema ay naging mas komplikado ng gamutin. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi kong ito ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay. Ngunit karamihan sa mga babae ay hindi kailanman nasasabihan nito. Binibigyan sila ng isang tubo ng lubricant at pinapauwi nang hindi nalalaman na ang kanilang mga pelvic muscle ay maaaring masyadong tensyonado na. Ang kanilang mga tissue ay nangangailangan ng higit pa sa pang-ibabaw na tulong na. Ang mismong mekanismo na dating nagbibigay sa kanila ng kasiyahan ay nagtataas na ngayon ng mga pulang bandila. Kung nalaman lang ito ni Aling Linda, 4 taon na ang nakalipas, maaaring naghanap na siya ng pelvic floor therapy, inayos ang kanyang dieta para mabawasan ang pamamaga at natutunan ng mga stress management technique na maaaring pumigil sa maraming taon ng tahimik na pagdurusa. Kaya pakinggan ninyo ako ngayon. Kung nagbago ang intimacy, huwag mahiya, ngunit huwag din maging pasibo. Ang iyong katawan ay nagsasalita ng malakas at malinaw. Huwag hayaang kunin ng katahimikan ang lahat sa iyo. At kahit gaano pa kamulat ang katotohanan ito, wala itong wala kumpara sa ikalawang sikreto. Dahil habang ang iyong pisikal na kalusugan ang kumukontrol sa katawan, mayroong isang mas malalim na puwersa na humuhubog sa iyong enerhiya, iyong emosyon, at maging sa iyong pagkakakilanlan bilang isang babae. Pag-usapan natin ito. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ito, mag-iwan lang ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nakikinig ka. Ang iyong pakikilahok ay nagsasabi sa akin na mahalaga ang mga pag-uusap na ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na makapangyarihang katotohanan. Ikalawang sikretong sexual ang hormones ay hindi lang tungkol sa hot flashes. Ito'y tungkol sa iyong pagkatao. Minsan ay may pasyente akong nagngangalang Aling Susan, 68 taong gulang, isang retiradong guro mula sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City, isang mabait na babae na may mabilis na tawa at mahilig sa paghahalaman. Dumating siya hindi dahil sa mga problemang sexual, hindi noong una. Dumating siya dahil sa kanyang mga salita, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko. Palagi siyang pagod, iritable sa kanyang asawa, at hindi na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Itinigil na niya ang mga bagay na mahal niya. Naging mahirap ang kanilang pagsasama at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Hindi naman po ako depressed, Doc, pero tiyak na hindi ito ako." Nang sinuri ko ang hormones ni Aling Susan, malinaw ang sinabi ng mga resulta. Ang kanyang mga antas ng estrogen at progesterone ay bumagsak na, at kahit ang kanyang testosterone ay mababa, sapat na para ubusin ang kanyang sigla, kalinawan ng isip at pakiramdam sa sarili. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga babae ay ang ating mga hormones
ay hindi lamang tungkol sa regla o hot flashes. Ito ang pundasyon ng kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa mundo. Pinapalakas nito ang ating enerhiya, mood, memorya, emosyonal na koneksyon at ang pagnanasang sexual. Kapag bumagsak ang mga ito, sumusunod ang lahat, dahan-dahan tahimik at mapanganib. Ito ang bahaging dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga babae ay hindi kailanman nasusuri ng maayos. Sinasabihan sila na normal lang ito para sa kanilang edad. O mas malala pa, binibigyan sila ng mga antidepressant o pampatulog para pamahalaan ang mga sintomas na hormonal pala ang sanhi. Nakita ko nang masira ang mga pagsasama, kumupas ang mga pagnanasa, at maging ang pagkakakilanlan mismo ng mga babae ay gumuho, hindi dahil sa kakulangan nila ng determinasyon, kundi dahil sila ay nauubusan na pala ng lakas at hindi nila ito alam. Sinabi sa akin ni Aling Susan na inakala niyang nawala na ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ngunit nang maibalik namin ang kanyang mga hormones sa isang malusog na antas sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay at gabay medical na therapy, may nagbago. Nagsimula siyang tumawa muli. Bumalik siya sa kanyang hardin at ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang asawa, bumalik ang kislap na yon. Hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil ginamot namin ang ugat, hindi ang sintomas. Ang pagbaba ng hormones ay hindi laging sumisigaw. Ito ay bumubulong. Ninanakawan ka nito ng paunti-unti hanggang sa isang araw ay magigising ka at magtataka kung saan napunta ang iyong pagnanasa, saan napunta ang iyong lakas, saan ka napunta. At kung hindi mo ito maagapan, maaring abutin ng maraming taon bago ito maibalik. Kaya kung pakiramdam mo ay may mali sa'yo, hindi lang pisikal, kundi emosyonal, huwag mo itong isantabi. Bilang pagtanda lamang, maaring ito ang tahimik na paghingi ng tulong ng iyong katawan. At habang ang mga hormones ay maaring namamahala sa karamihan ng iyong panloob na apoy, ang susunod na sikreto ang nagbubukas kung paano ka makakakonekta ng malalim sa ibang tao, kung paano ang intimacy ay nagiging hindi lamang posible, kundi makapangyarihan, lalo na sa iyong mga huling taon. Laliman pa natin. Ikatlong sikretong sexual ang intimacy ay isang kakayahan. Hindi lang isang pakiramdam. Naaalala ko pa ang isang pag-uusap namin ni Aling Carol, isang 74 taong gulang na babae na mahigit 45 taon ng kasal. Tahimik siyang nakaupo sa aking opisina, medyo nanlalabo ang mga mata. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, "Dak, sa tingin ko po mahal namin ng asawa ko ang isa't isa, pero parang naging magka-housemate na lang kami." Walang galit sa kanyang boses, walang sama ng loob, kundi isang tahimik na uri ng kalungkutan. At pagkatapos, ay tinanong niya ako ng isang tanong na napakadalas kong marinig. Ganoon na lang po ba talaga kapag tumatanda na? Ang tanong na yon ay bumagabag sa akin dahil ang totoo, hindi kailangang ganoon ang mangyari. Ngunit iyon ang nangyayari kapag walang sino man ang nagturo sa atin ng katotohanan. Ang intimacy, ang tunay na intimacy, ay hindi isang bagay na basta na lang lumilitaw. Ito ay isang kasanayan. Ito ay isang bagay na iyong binubuo, tulad ng isang hardin araw-araw. At kung titigilan mo itong alagaan, hindi lang ito mananatiling pareho. Dahan-dahan itong tinutubuan ng mga damo. Karamihan sa mga babae ay hindi kailanman tinuruan ito. Tinuruan tayong maging mga tagapag-alaga, maging mapagbigay, maging kaakit-akit, ngunit hindi upang ipahayag ang ating sariling mga pangangailangan, hindi upang angkinin ang ating sariling kasiyahan, hindi upang maging ganap na naroroon para sa ating sarili. Sinabihan tayo na ang sex ay tungkol sa koneksyon, ngunit madalas ang ibig sabihin yon ay siguraduhing natutugunan ang mga pangangailangan ng ating kapareha. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating sariling mga pangangailangan ay nagsisimulang magbago. At kung hindi natin matutunang ipahayag ang mga ito, nawawala sa atin ang mismong bagay na ating hinahanap, ang pagiging malapit. Ang nararamdaman ni Aling Carol ay hindi ang kawalan ng pag-ibig.
Ito ay ang kawalan ng pagsasanay. Kapag ang intimacy ay naging tungkol na lamang sa isang pamilyar na gawain at ang gawaing iyon ay nagsisimulang maging walang laman o hindi komportable, maraming babae ang hindi alam kung paano baguhin ang takbo ng usapan. Sila ay lumalayo, nananahimik at humihinto sa pag-uumpisa. At isang araw, napagtanto nilang nakahiga sila sa tabi ng isang taong halos hindi na nila kinakausap, isang taong dati ay lahat sa kanila. Ito ang sinabi ko kay Aileen Carroll. Ang intimacy ay higit pa sa paghawak. Ito ay nasa paraan ng iyong pakikipag-usap, sa paraan ng pagbabahagi ng mga kahinaan, sa paraan ng paghingi ng kailangan mo, ng walang pag-aalinlangan, pakikinig ng walang panghuhusga, at pagpapakita ng pagmamahal nang hindi kailangang may patutunguhan. Kapag itinigil mo ang pagtingin sa iyong kapareha bilang isang taong kailangang pasayahin at simulang tingnan siya bilang isang taong kasamang mag-explore, ang intimacy ay hindi kumukupas, ito ay lumalalim. At narito ang pinakamahirap na bahagi, sa oras na matuklasan ito ng karamihan sa mga babae, na wala na nila ang koneksyon na hindi nila alam kung paano pananatilihin. Ngunit sa sandaling simulan mong tingnan ang intimacy bilang isang kasanayan, nagbabago ang lahat. Nagsisimula mong mapagtanto na ang koneksyon ay hindi nawala. Ito ay naghihintay na muling buuin. Ngunit may isa pang sikreto na natitira, isa na tahimik na sumasabotahe kahit na sa pinakamatatag na mga babae sa likod ng mga saradong pinto. At malamang apektado ka nito ngayon nang hindi mo man lang namamalayan. Pag-usapan natin ito. Kung kasama pa rin kita at ang mga pananaw na ito ay tumatama sa iyo, i-type ang numerong 1 sa mga komento. Ipinapaalam nito sa akin na nandito ka at na ang mensaheng ito ay nakakarating kung saan ito kailangan. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 at huling sikreto. Ika-4 na sikretong sexual. Ang sama ng loob ang pumapatay sa iyong gana. Minsan ay may isang babae na sa kalagitnaan ng kanyang 60s, halos 4 na dekada ng kasal, na umupo sa tapat ko at sinabing, hindi ko po maintindihan. Mahal ko ang asawa ko, mabuti siyang tao. Pero kapag hinahawakan niya ako, wala akong nararamdaman. Gusto kong maging malapit, pero pagdating ng pagkakataon, parang ang layo-layo ko. May tunay na sakit sa kanyang boses, hindi galit sakit pagkalito pagkakasala, at isang malalim na takot na baka may nasira na sa loob niya ng tuluyan. Ito ay isa sa mga pinakahindi nauunawaan, pinakabinabaliwala, ngunit pinakamapanganib na katotohanan na nakita ko sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga kababaihan. Ang hindi nasasabing sama ng loob, lalo na sa paglipas ng panahon, ay binabago ang iyong tugon sa intimacy. Binabago nito kung ano ang nagpapahintulot sa iyong maging bukas at ligtas. Ang dating isang malapit at mapagkakatiwalaang koneksyon ay natatabunan ng libu-libong maliliit na kirot. Ang mga gawaing bahay na hindi natapos, ang emosyonal na pagod na hindi napapansin ang pakiramdam na binabaliwala. Ang iyong katawan ay nagsisimulang magbilang kahit na sinusubukan ng iyong isip na kalimutan. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga babae ay ang emosyonal na distansyang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong buhay sexual. Nakakaapekto ito sa iyong kakayahang makaramdam ng saya. Kinokontrol nito ang bahagi ng iyong utak na responsable para sa pagbubuklod at pagiging bukas, at sa paglipas ng panahon, nagtatayo ito ng isang pader na proteksyon. Ang haplos ng iyong kapareha ay hindi na parang isang lambing, kundi isa na namang healing, hindi dahil may mali sa kanila, kundi dahil ang iyong puso ay nasanay ng protektahan ang sarili mula sa pagkabigo. At narito ang masakit na katotohanan, sa oras na mapansin ng mga babae, ang pinsala ito ay malalim ng nakatanim. Hindi lang ito tungkol sa paghihirap na makaramdam ng pagnanasa. Ito ay tungkol sa hindi pagiging ganap na naroroon sa pakiramdam na malayo, kahit sa mga sandaling dapat ay nagdudulot ng pagiging malapit.
May mga babaeng umiyak sa aking opisina na inaamin na mas pakiramdam nila ay manager sila ng kanilang asawa kaysa sa kanyang partner. Iyon ay hindi lamang malungkot. Ito ay nakakawasak, ngunit may pag-asa. Nakita ko nang makalaya ang mga babae. Nagsisimula ito sa kamalayan sa pagbibigay boses sa hindi nasasabi sa pag-aaral na magtakda ng mga hangganan at humingi ng kailangan mo para maramdaman na ikaw ay isang pinahahalagahang kapareha, hindi lang isang may kakayahang tagapag-alaga. Hindi ako narito para manisi. Narito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan na walang ibang maglalakas loob na sabihin. Ang hindi nasasabing sama ng loob ay maaring pakiramdam na paraan para mapanatili ang kapayapaan, ngunit mas malaki ang halaga nito kaysa sa iyong inaakala. At para sa maraming babae, tahimik nitong pinapatay ang isang bagay na hindi nila kayang mawala, ang tunay na koneksyon. At kahit sa lahat ng ito, pisikal na discomfort, hormonal shifts, nawawalang intimacy, emosyonal na distansya, may isang huling pagkakamali na nasa ilalim ng lahat ng ito. Isang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kumpiyansa ng isang babae sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at sa kanyang kakayahang makabawi. Karamihan ay hindi ito napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Ngunit may oras ka pa, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Bonus ang isang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kumpiyansa ng isang babae. Kung kailangan kong pumili ng isang bagay lamang, isang tahimik at gumagapang na ugali na sa tingin ko ay nagnanakaw ng mas maraming saya sa mga babae kaysa sa anupaman ito, iyon ang pagdurusa ng tahimik. Hindi ang masakit na pakikipagtalik, hindi ang pagbagsak ng hormones, hindi ang pagkasira ng relasyon o kahit ang mga taon ng hindi malusog na gawi. Ito ay ang katahimikan. Iyong tahimik na boses na nagsasabing, sarilinin mo na lang, huwag kang maging abala, huwag kang magreklamo, maging matatag ka para sa lahat. Nakita ko na itong sumira ng mas maraming buhay kaysa sa anumang diagnosis na naibigay ko. May mga babaeng umupo sa harap ko na may luha sa kanilang mga mata at palagi nilang sinasabi ang isang bersyon ng parehong bagay. Akala ko ako lang ang nakakaranas nito. Nahihiya akong magsabi. Umaasa lang ako na bubuti rin. Ngunit hindi ito bumubuti. Lumalala ito. Dahil ang katahimikan ay hindi ka pinoprotektahan, inihihiwalay ka nito. At ang pag-iisa ang kaaway ng paggaling. Sa sandaling magsimulang kwestiyonin ng isang babae, ang kanyang katawan, ang kanyang pagiging kaakit-akit, o ang kanyang halaga, at wala siyang pinagsasabihan, may nagsisimulang masira sa loob niya. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Nangyayari ito sa mga yugto, una sa kanyang kumpiyansa, pagkatapos sa kanyang mga relasyon at kalaunan sa kanyang pagkakakilanlan. Napanood ko ang mga malalakas, may kakayahan at matatalinong babae na lumiit mula sa kanilang sariling buhay dahil inakala nilang kailangan nilang labanan ito ng mag-isa. At ang nakakadurog na bahagi ay karamihan sa kanilang pinagdadaanan ay nagagamot maiiwasan at kahit na maibabalik. Ngunit walang sino man sa kanilang paligid ang nakakaalam dahil hindi sila kailanman nagbukas ng bibig para humingi ng tulong. Ang kalusugan ng isang babae ay hindi lamang tungkol sa pisikal. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na hindi malaman ang lahat ng sagot, na makipag-usap, na magtanong, na umamin kapag may mali. Iyon ay hindi kahinaan. Iyon ay katapangan. Alam kong nakakaramdam ito ng kahinaan. Alam kong pakiramdam mo ay inuuna mo ang iyong mga pangangailangan sa unang pagkakataon. Ngunit mula sa aking pananaw ang mga pag-uusap na iyon, ang mga tahimik, ang mga tapat, ay kung saan nagsisimula ang paggaling. Dahil sa sandaling basagin ng isang babae, ang katahimikan, hindi na siya walang kapangyarihan. Mayroon na siyang panimulang, punto, isang plano, isang daan pasulong. At kung mayroon kang kinikimkim marahil sa loob ng ilang buwan, marahil sa loob ng maraming taon,
Gusto kong malaman mo, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka sira. Hindi ka patapos. Kailangan mo lang ng tamang direksyon, tamang katotohanan, at ang kahandaang gumawa ng isang tapat na hakbang. At iyan ang nagdadala sa atin sa kung saan patungo ang lahat ng ito. Dahil ang pag-alam sa mga sikretong ito ay isang bagay, ngunit kung ano ang gagawin mo sa mga ito ngayon, doon nagbabago ang lahat. Buuin natin ang lahat. Konklusyon, hindi ka pa. Tapos ginugol ko ang halos 3 dekada sa pakikipag-upo sa mga kababaihan, pakikinig sa kanilang mga pagsisisi, kanilang mga takot, kanilang mga kabiguan. At kung may isang bagay akong masasabi sa iyo, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito iyon ang pagtanda ay hindi nagtatapos sa iyong pagkababae. Ang katahimikan ang gumagawa niyon. Ang hiya, ang paniniwala sa kasinungalingan na huli na, ang lahat, ang totoo karamihan sa nawawala sa mga babae sa kanilang mga huling taon. Sigla, koneksyon, kumpiyansa, hindi ito nawawala dahil sa edad. Nawawala ito dahil hindi kailanman sinabi sa kanila ang mga tamang bagay ng maaga. At iyon ang tungkol sa araw na ito. Nagsimula tayo sa mahalagang katotohanan na ang kaginhawaan ng iyong katawan sa intimacy ay isang direktang senyales ng iyong pelvic at pangkalahatang kalusugan. Balewalain ang senyales na yon at hindi lang ang iyong buhay sexual ang magdurusa. Maaring ito ang kalidad ng iyong buhay. Pagkatapos ay natuklasan natin kung paano ang iyong mga hormones, higit pa sa biyolohiya, ay ang mismong apoy sa likod ng iyong enerhiya, iyong mood at iyong kakayahang makakonekta sa emosyonal. Ang mababang hormones ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na sintomas, tahimik nitong pinapaliit ang iyong pagkatao. At napag-usapan natin ang tungkol sa intimacy, hindi ang uri na tungkol sa pagbibigay sa iba, kundi ang uri na nangangailangan ng intensyon, pagiging bukas, at pag-aaral na ipahayag ang sarili mong mga pangangailangan. Ito ay isang kasanayan na walang nagtuturo sa atin at isa na napagtatanto lamang ng karamihan sa mga babae kapag ang katahimikan sa pagitan nila at ng kanilang kapareha ay naging napakalakas na para baliwalain. Pagkatapos ay dumating ang mahirap na katotohanan tungkol sa hindi nasasabing sama ng loob, isang modernong ugali ng isip na nagtatayo ng pader sa paligid ng puso. Nangangako itong magpapanatili ng kapayapaan, ngunit madalas na naghahatid ng kalungkutan. At sa wakas, dumating tayo sa pinakamalaking bitag sa lahat, ang pagkakamali na kinahulugan ng napakaraming babae nang hindi man lang namamalayan ang katahimikan. Hindi pagtatanong, hindi paghingi ng tulong, paniniwalang ang pagdurusa ng mag-isa ay normal lang sa mga babae. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi kailangang maging ganoon. Kung nakaabot ka hanggang dito, gusto kong marinig mo ito mula sa akin bilang isang taong nakaupo sa tapat ng mga babaeng tulad mo sa halos buong buhay ko. Hindi ka pa tapos, hindi ka pa masyadong matanda, hindi ka masyadong sira, at hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung ano ang hindi mo alam kahapon. Ito ay kung ano ang pipiliin mong gawin ngayon. Narito ang katotohanan. Malinaw ang landas. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa lahat ng mga taong ito. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa tahimik na pagtitiis o sa pag-aalaga sa iba habang ikaw mismo ay nahihirapan. Ito ay matatagpuan sa tapang na aminin ang isang problema sa karunungang maghanap ng kaalaman at sa kababaang loob na humingi ng tulong. Ang paglapit sa iba ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng iyong sigla at kagalakan. Ang iyong kalusugan, iyong mga relasyon at iyong pagkatao ay karapat-dapat ipaglaban, at ang laban na iyon ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng pag-uusap. Ang natitira nasa iyong mga kamay na ngayon. Kung tumagos sa iyo ang mensaheng ito, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba.
Ibahagi ito sa mga kababaihan sa iyong buhay, sa iyong mga kapatid, iyong mga kaibigan, iyong mga ina, dahil ito ay impormasyon na nararapat marinig ng bawat babae. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang direktang payo sa pagkontrol ng iyong kalusugan at kapakanan.